There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. Say, there's a joy, yes, that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Everyone we sing, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah, are you glad, church? Amen. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Come on, shout this name. You say, Jesus. Hey, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. This is the day. Yes, we'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. Come on, church. As you sing this, let's leave behind what happened yesterday, and we're gonna focus what's new happening. Hallelujah. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Hallelujah. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind, 'cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord, can you clap your hands? Yeah, we will rejoice and be glad, and this is the day, and we'll rejoice glad in it. This is the day that the Lord, we will rejoice. This is the day. Hallelujah, thank you, Lord. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. For the last time, this is the day that the Lord, oh, we sing it, Jesus. We celebrate your name. Hallelujah, we rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be, for the last time we shout, we'll rejoice and be glad in it. Hallelujah. We're so glad, Lord, to give you praise, Father. You deserve the highest glory, oh God. We believe, Lord God, that you are here in our midst right now, Lord, and we can feel your presence, Lord God, as we sing to you, Lord, as we dance for you, God. Hallelujah. Oh, how amazing you are, Father in heaven. Father, ang aming Ama sa langit. Hallelujah. Habang nandito kami sa mundo, Panginoon, maraming pinagdadaanan, Panginoon, masaya, malungkot, masakit, Panginoon. Isang bagay lang ang pinanghahawakan namin, Lord, is
Kasama ka namin, O Diyos. You never leave us, Lord, nor forsake us, Father God. We give thanks, Lord God, sa lahat ng kabutihan mo sa buhay namin, God. You're so faithful. Thank you for your love for us, Lord. Come on, church, let's continue to worship our God, the King of Kings. We sing this from our hearts. Hallelujah. Every voice as we sing. Savior of my soul, yes, God. I confide in you through all my darkest moments. You tell him, in you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. You tell him how faithful he is. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. Yes, God, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your
lift your voice. Lift your voice for God. He's here in this place. He's here in this place. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, show me deeper. I give it all to be with you. Come on, give it all to be with Him. And I live to worship you, my Jesus. You are the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me high. Yes, Lord, show us deeper in you. We just want to be with you, Father. To be with you. Take me higher. Take me higher. Show me deeper. I give it all to be with you. Take me higher. Show me deeper. I give it all to be. Come on, church, can we sing this for the last time? For the last time. Take me higher and show me deeper. I give it all to be with you. Can we give God a clap of offering, church? Come on. A clap. Obedience, the key to your divine favor. Napaka-importante po ang ating pagsunod sa ating Panginoon, sa ating Diyos, sa Kanyang salita, sa Kanyang instructions. Dahil sa kabila ng pagsunod natin, may pabor. May laging pagpapala. So mamaya, babasahin po natin sa istorya po ni Abraham na I know that you are very familiar with. Amen? So let's read the Word of God and open your Bibles with me in Genesis 22 verse 1 to 18. Ito po yung storya kung saan inialay po ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Amen? So let's read the Word of God. Let's read this story. Now it came about after these things that God tested Abraham. Sabihin nyo nga po, tested. And said to him, Abraham, and he said, Here I am. Then he said, Take now your son, your only son, whom you love. Sabihin nyo nga po, love. Amen. Sino dito nangangailangan ng love, ng pagmamahal? Yung iba ayaw, na? Gusto hate? Amen. Alright. So Isaac and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains, of which I will tell you. So Abraham got up early in the morning and saddled his donkey and took two of his young men with him and his son Isaac. And he split wood for the burnt offering and set out and went to the place of which God had told him. On the third day, Abraham raised his eyes and saw the place from a distance. Then Abraham said to his young men, Stay here with the donkey, and I and the boy will go over there and we will worship. Sabihin nyo nga po, we will worship.
and return to you. The next verse is, and Abraham took the wood for the burnt offering and laid it on his son Isaac. And he took in his hand the fire and the knife. So the two of them walked on together. Isaac spoke to his father Abraham and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Look, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Abraham said, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. So the two of them walked on together. Then they came to the place of which God had told him, and Abraham built the altar there and arranged the wood and bound his son, tinali, Isaac, and laid him on the altar on top of the wood. And Abraham reached out with his hand and took the knife to slaughter his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. He said, Do not reach out your hand against the boy, and do not do anything to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Then Abraham raised his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in the thicket by its horns. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering in the place of his son. And Abraham named that place, The Lord will provide. As it is said to this day, on the mountain of the Lord it will be provided. Then the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven and said, By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. Indeed, I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens and as the sand which is on the seashore. And your seed shall possess the gate of their enemies, and in your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Let us pray, church. Father, we thank you for the reading of your word. Mangusap ito, Panginoon, ang iyong mga banal na salita sa amin. Banal na Espiritu, manguna ka sa kaligitnaan namin. Hipuin mo ang aming puso, baguhin ang aming isipan, upang, Lord, ang iyong salita ay mabuhay sa aming mga buhay. Na hindi kami aalis sa lugar na ito na ganun pa rin, kundi aalis kami, Panginoon, sa lugar na ito, bit-bit ang iyong pagpapala, bit-bit ang iyong salita, Panginoon, na siyang magbabago ng buhay namin, magbabago ng sitwasyon. Lord, hindi ko man alam kung ano yung mga kinakaharap ng bawat isa, pero naniniwala ako makapangyarihan ang Diyos na sinasamba ni Abraham at ang aming sinasamba, dahil walang katulad ang Diyos naming makapangyarihan at ang buhay at banal na Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Obedience is the key to your favor. Alam niyo po, napaka-importante na malaman natin na ang Diyos po ay lagi pong nagtetest. Isa po sa naturalesa ng Diyos ay yung tinitest ka niya, sinusubok ka niya. Sabi po dito, testings will show your obedience to God. Kapag tayo ay dumadaan sa pagsusulit bilang isang guro po or professor po, kaya ka binibigyan ng pagsusulit hindi para ibagsak ka. Kaya ka binibigyan ng pagsusulit or ng test is kailangan mong maipasa. Tama po ba? Kailangan mong maipasa at yun ang goal mo bilang estudyante. Or kung meron kang pinag-aaralan, binigyan ka ng pagsusulit, kahit ano pa yan, ang goal mo lagi is maipasa. Tama po ba? Ganon din sa Diyos. Kailangan makapasa tayo. Kaya kung tayo po ay dumadaan sa isang pagsusulit, dumadaan tayo sa isang sitwasyon na hindi maganda at alam natin na, Lord, are you testing me in this situation? Kailangan po natin makapasa. At yung pagpapasa na yon is
yung makasunod tayo. Amen? Makasunod tayo sa kanyang itinuro. Amen po ba? Kaya ganun din po si Abraham. This is not the first time na na-encounter ni Abraham ang Diyos. Let me give you a background on this bago nangyari ito. Si Abraham po, sa Genesis 12, mababasa niyo po as I always read this and get out of our text ng declaration natin, the divine favor sa Genesis 12, kung saan kinausap ng Diyos si Abraham at pinangakuan at pinagpala po siya. Amen? 75 years old po siya noon. Nasabi na bibigyan po siya ng anak. Pero within 24 years, walang anak si Abraham. Paano siya magkakaroon ng anak? At paano minsan makikita na ang pangako ng Diyos ay totoo? Sa haba ng panahon ay hindi niya nakita yung pangako ng Diyos. Kaya minsan pinangunahan. Kaya ang ginawa niya is sumiping kay Hagar. Nagkaroon ng bunga kay Ishmael. Okay? Pero alam niyo po ang Diyos, kapag nangako ang Diyos, kailanman hindi nakakalimot. Ano man ang ipinangako ng Diyos sa iyo, maaring matagal man ito magbunga, pero ang pangako na yon ay sigurado. Bawat pangako, bawat salita ng Diyos ay may kasiguruhan. Amen? Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Kaya naman, ang tanong, anong gagawin namin, Pastor? Anong gagawin natin, Pastor, habang nag-aantay tayo sa kasagutan ng pangako ng Diyos? Katulad ni Abraham, nag-antay po siya. Pero minsan, nakita din natin na siya ay sumuway din. Pero hindi po siya nanatiling pasaway. Nanatili din po siyang tapat at nagtiwala sa ating Diyos. Amen po ba? Nanatili po siyang tapat. Kaya naman po sa kanyang paglalakbay, sa kanyang pagsunod sa Panginoon, ay this is not just a first time na na-encounter ni Abraham nung kinausap siya ng Diyos na i-offer niya yung kanyang anak. Isipin mo yon, pinangakuan ka ng Diyos, pagkatagal-tagal, 24 years or 25 years, sa ika-100 years old ni Abraham, doon pa lang siya nagkaroon ng anak na si Isaac, yung pangako ng Diyos. At after ilang years, maybe 10 years, ay kinausap ulit siya ng Diyos at sinabing, i-offer mo yang anak mo. Isipin mo yun, parang, Lord, ang tagal kong inantay, 24 years, 25 years, pagkatapos after 10 years, gusto mo i-offer, mas matagal pa yung inantay ko kaysa doon sa gusto mong pagawa sa akin na i-offer. Nakikita niyo ba yung logic nun? Parang, Lord, teka lang. Minsan kapag may mga pagpapala tayo, I know God wants you to enjoy it. Amen? But when God requires you to give it to God, we must be willing to obey. Amen? Kaya nga napakahirap po yung sinasabi. Can we just go back sa unang verses, sa unang, ayan. Kung makikita po natin dito, si Isaac po is yung kanyang anak na pinakamamahal. At minsan, yung pinakamamahal natin, yun yung gusto ng ating Diyos. Amen? Alam niyo po ba, sa theology po, meron pong sinasabing the law of first mention. And this is the first time na na-mention ang word na love. Sabihin nyo nga, love. Sa Hebrew po is ahab. Diyan po, unang minention ang pagmamahal. Kapag minention ng una sa Bible, ibig sabihin napaka-importante. At kung titignan po natin yung context nandito ng pagmamahal, nilagay po ito sa context kung saan sinasakripisyo. Pagbibigay. Kaya po, napaka-importante kapag sinasabi mong mahal mo ang isang tao, mahal mo ang gawain ng Diyos, ang ministry, or mahal mo ang Diyos, mahal mo ang isang bagay, kailangan may sakripisyo. Ibig sabihin, ang Diyos, gusto niyang makita na sa pagmamahal mo, laging may sakripisyo yan. Madali kasing magmahal yung kaya mong ibigay.
Pero kapag dumating na yung isang bagay na hinihingi sa iyo ng Diyos na napakabigat para sa puso mo or napakahalaga para sa buhay mo, ino-honor ng Lord yun kapag ikaw ay nagmamahal ng totoo. Amen? Kaya nga, kahit nga ang ating pagbibigay po, ayan po ay pagmamahal. Yung pagbibigay natin ng tithes and offering, kahit minsan, Lord, ang dami kong bayarin, nagkasabay-sabay. But I need to give my tithes and offering. And that is a sacrifice on our part minsan. Ng Lord, pero uunahin kita. Amen? Yun po yung pagmamahal. Kaya nga ang Diyos, nagtetest. Hindi niya tinetest na si Abraham na, tignan ko nga, baka hindi hindi makasunod. No! Actually po, si Abraham, hindi siya pinagdudahan ng Diyos na siya ay may pananampalataya. Pero gusto makita ng Diyos dito, anong klaseng pananampalataya ang meron ka? The quality of your faith. Kasi lahat pwede magsabing nananampalataya. Lahat pwede nagsasabing naniniwala. Lahat nagsasabing, Lord, I love you. Lord, I trust you. Lord, I believe in you. Subukan natin yan, kapatid. I-test nga natin yan. Parang ginto, paano mo ba malalaman na yan ay totoong ginto? Punta po kayo dyan sa Cebuana Lawilier sa baba. Tanong niyo po, paano niyo po nalalaman? Tinitest po nila yan, kinakaskas po nila, tinitignan maigi. It will take time. Kahit ang pera, paano mo malalaman? Kasi halos kapareho ng peke. Kaya maraming Kristiyano rin na peke. Na halos katulad ng mga totoong Kristiyano. Paano mo malalamang totoo sila? They need to be tested. Hallelujah. Amen? Kailangan na maites ang ating pananampalataya. Kasi lahat may pananampalataya. Ang tanong, totoo ba? Amen? Hindi pinagdudahan ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Gustong makita ng Diyos yung klase ng pananampalataya na meron si Abraham. Nung time na yan po, kung bibigyan po natin ng cultural background, sa time nila Abraham po, yung mga kapitbahay nilang bansa ay maraming klaseng religion, maraming klaseng Diyos, Diyos-Diyosan. At ang isa doon ay yung inaalay nila yung mga anak nila. Pinapatay nila o nilalagay minsan sa isang parang jar at sinusunog po. At yun po ay galit ang Diyos, ayaw ng Diyos. It's an abomination. Kasi ganun ang ginagawa ng mga ibang bansa sa paligid nila Abraham. Ganun yung klase ng relihiyon meron sila noon. Na tipong pati yung anak sinusunog para lang sa Diyos, Diyosan nila. That's why God is making a statement here na parang, parang bakit ginagaya natin yung ibang bansa? No, but God is setting an example here na kapag tayo ay inalay natin ang ating buhay, God wants our hearts. Hindi yung buhay mismo, hindi yung dugo nung hindi mismo yung buhay ng taong yon. But God wants your heart. Kaya ang ganda ng kinanta natin kanina. Di ba? I live to honor you. Yung ibigay natin yung buhay natin as an offering to God. Hindi yung buhay na patay, hindi yung buhay na wala ng hininga, wala ng buhay, kundi yung humihinga ka, yung buhay ka, yung kaluluwa mo, na yun ang ibinibigay mo sa Diyos. Amen? Yun ang hinahanap ng Diyos. A living sacrifice. That's the kind of love, that's the kind of worship na gustong makita ng Diyos sa atin. Kaya kapatid, kapag ikaw ay may pinagdadaan ng sitwasyong hindi maganda, tanungin mo, are you going in a testing? Amen? Ikaw ba ay nasa isang pagsusulit? At kapag alam mong ikaw ay sinusulit ng Diyos, tinitest ng Diyos, ang dapat na goal mo is makasunod ka, kapatid. Kailangan patunayan natin ang pagmamahal ng Diyos. Dahil ang Diyos tapat sa kanyang pangako.
alam mo kahit gaano katagal yan, God will always answer, God will always respond sa kanyang pangako. Kaya naman kapatid, ano ang gagawin natin sa part natin? Dapat manatili din tayong tapat sa Diyos. Kaya nga, yung sinubukan ng mga Israelites, si Moses, sabi, halika yun, palalayain tayo ng Diyos. They were taken out from Egypt, from slavery. Papunta sila sa Promised Land. Kaya lang nung pumupunta sila sa Promised Land, ang dami nilang reklamo, ang dami nilang request kay Lord to the point na nagrebelde at tumalikod sila sa Diyos. Minsan ba kapatid, ganun tayo? Kapag tayo ay lumalakad sa Diyos, nagko-complain tayo na hindi natin namamalayan na nagre-rebelde na pala tayo sa Diyos, na iniiwan na pala natin ang Diyos. Kapatid, kailanman hindi ka iniiwan ng Diyos. Kaya nga may kanta na God is a miracle working God. Di ba? Na kumikilos siya kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nararamdaman. Kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Habang naghihintay ka, akala mo walang nangyayari. Pero ang tanong, ano ang ginagawa mo para may mangyari? Kasi ang Diyos, given na yun. Bago niya pa dineclare yun, nung dineclare ng Lord yung pagpapala niya, naka-ready na yung pagpapala. Tayo lang minsan ang hindi ready. Kaya doon sa paghihintay natin, doon tayo hinahanda ng Diyos. Amen? Kailangan maging handa po tayo. Amen? At yung pananampalataya po dito, na tinitest po ng ating Diyos kay Abraham, it's not because Abraham ay sabihin nating mabait siya, mabuti siya. No. Faith is not being nice toward God. It is submission of your will to God. Hindi kailangan ng Diyos ng mababait na tao para masasabing ikaw ay naniniwala sa Diyos, ay mananampalataya sa Diyos. Hindi kabaitan ang sukatan po dito. Ang sukatan po dito is yung pag-submit mo. Kapatid, kaya mo bang sumunod sa Diyos? Amen? Kaya mo bang sumunod sa Diyos? Alam niyo po, sa tuwing ako po ay naninermon ng aking mga anak, sa tuwing po ako ay pinagsasabihan ko ang aking mga anak, lagi kong nire-relate yung aking pagsisermon po sa pagsisermon sa akin ng Diyos. Lagi ko pong inihahalin tulad para makita ko kung paano ba ako sumusunod sa Diyos. Na minsan kapag inuutusan natin yung mga anak natin, di ba mga ilang beses, tama po ba? Minsan, ano ba, nakapangalawang tawag na ako, pangatlo na akong tawag, hindi ka pa sumusunod. Tama po ba mga magulang? Ganun ba mga anak natin? Nakailang utos na tayo, parang bingi at hindi tayo napakikinggan. Tama po ba? Na nakailang utos na tayo. Pero minsan ba, naisip natin na ang Diyos, pag may pinapagawa or mag-utos, nakakailang tawag na ang Diyos sa atin, ay hindi pa rin tayo sumusunod. Ganun ko po nilalagay ang sarili ko. Every time ako ay naninermon sa aking mga anak. Kung ako ay nag-uutos, ganun din ba ako sa Diyos kapag siya ay nag-uutos? Ilang beses niya ba tawagin ang aking pangalan or ilang beses bago ako sumunod? Ganun po dapat tayo. Because delayed obedience is also disobedience. Kapag pinatatagal mo ang isang bagay na ipinag-uutos sa'yo, hindi obedience yung kapatid. Delayed obedience, disobedience pa rin yun eh. Ang malala is almost lahat ng delayed obedience, 90% nagre-rebelde. Ayaw natin sumunod talaga. Kaya nga may delayed obedience. Pero kung naiintindihan natin yung pinag-uutos at naiintindihan natin kung sino yung nag-uutos sa atin, dapat sumusunod tayo agad. Amen? Sabi nga nila, nanginginig pa. Di ba?
dapat sumusunod tayo agad. Amen ba, church? Kaya kapag may pinag-uutos ang Diyos, dapat sumunod tayo agad-agad. Kung gusto natin ang mga anak natin sumunod sa atin agad-agad, dapat ganun din tayo sa Diyos agad-agad. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, sumunod tayo agad-agad. Sige. Sumunod. Okay, mga magulang, sumunod ka kaagad-agad. Amen? Lahat tayo, hindi lamang sa bahay, sa loob ng bahay, kundi sa ating spiritual na buhay din, mga kapatid. Kapag may ipinagagawa ang Diyos, sumunod po tayo agad-agad. Amen? So next po is, obedience will bring out your worship to God. Alam niyo po, nung sinabi ni Abraham, nung sila ay papunta na, maglalakbay na, may dalawa po siyang alipin na kasama. Sabi niya, maiwan muna kayo dyan, kaming dalawa ay pupunta doon sa bundok. Alam niyo minsan, kapag may pinag-uutos sa atin ng Diyos, napaka-importante rin yung mga kasama mong tao. Tamang tao. Kasi kapag hindi nila naiintindihan yung pinag-uutos ng Diyos, maaring sila pa ang magiging hadlang sa buhay mo. Kaya napaka-importante, kapatid, na mamili ka kung sino yung mga kasama mo, lalong-lalo na sa pagsunod natin sa Diyos. Kasi malaki ang kanilang impluwensya para ikaw ay makasunod sa Diyos. Hindi lahat makakasunod sa iyo. Kasi lalo na kung ikaw ay paakyat ng mundo, pag ang buhay ay inaangat ka ng Diyos sa buhay mo, may mga tao talagang maiiwan. Kasi sila mismo yung hihila sa iyo pababa kapag inaangat ka na ng Diyos. Amen po ba? Kaya piliin po natin yung mga taong makakasama natin, lalong-lalo na sa pagsunod natin sa Diyos. Dahil maraming hindi makakaintindi po. Even nung time na si Noah ay pinagawa ng Diyos ng barko, maraming mga taong pinagtawanan siya. Ininsulto siya. Meron at merong mga taong ganun po sa mga buhay natin na hindi nila maiintindihan bakit ang aga-aga mo sa church. Hindi nila maiintindihan bakit ang aga mo manalangin, ba't madaling araw nananalangin ka. Hindi nila maintindihan kung bakit ganun na lamang yung pagmamahal mo sa Diyos. Maraming mga tao hindi maintindihan, bakit ka nagbibigay ng pera, tayo sinofering ka, pinayayaman mo lang yung pastor, pinayayaman. Pero iba yung pagmamahal mo dahil naiintindihan mo. Dahil maraming boses kang maririnig sa mundo na yun ang hihila sa iyo pababa para hindi ka makasunod sa pinag-uutos ng Diyos. Amen? Kasi kapag kasama siguro ni Abraham yung dalawang yun, pagpunta doon, sinong iaalay mo? Baka pigilan pa siya. Tigilan mo yan. Amen? Baka pigilan pa si Abraham. Hindi nyo alam. Hindi nga niya sinabi kay Isaac na, ikaw yung i-offer ko. Di ba? Dahan-dahan, di niya rin alam ang gagawin. Pero alam niyo po dito, nung time na siya ay aakyat, dito po, we will worship, sinabi ni Abraham. At dito rin na-mention, first time, ang word na worship. At gaya ng sinabi ko, the law of first mention, ibig sabihin, napaka-importante. The word worship there is means sa Hebrew po is shaka. Ibig sabihin, to bow down. Kaya isipin niyo po yung worship dito, nilagay sa context ng pagbibigay at pagsasakripisyo. And for you to do that, you need to bow down. Yun po yung ibig sabihin ng worship dyan. Shaka means bow down. Sabihin niyo nga po, bow down. Anong ibig sabihin ng bow down? Ibig sabihin, nandun ang humility, pagpapakumbaba. Ando doon yung pag-submit mo. At yung pangatlo, may physical response. Yung physical mo, yung katawan mo, luluhod ka mismo. Ibig sabihin, when you worship God, you don't just worship Him with your lips, you don't just worship by going here, but you worship Him with all your life. Pati katawan mo, kapatid. If you need to raise up your hand, raise up your hand. If you need to bow down, bow down. Yun po ang ibig sabihin ng worship. At yung worship dito ay nilagay po sa context ng obedience. Kaya ang worship po dito, hindi lang po yung emosyon na parang iiyak ka, Lord, grabe. Kundi yung, Lord, makasunod ako sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng worship. At paano mo yun magagawa? Humility, submission,
and you bow down. Physically, you bow down. You worship God. Amen? Yun ang nagagawa ng pagsunod. It will bring out your worship to God. Napaka-importante ng pagsamba sa Diyos. Kung bakit ka pumupunta dito every Sunday. Because this is a Sunday na Lord, yung unang araw ng linggo, luluhod ako, magpapakumbaba ako, magsasubmit ako. Yun ang ibig sabihin po ng obedience. Yung kalooban ng Diyos at yung kalooban mo ay magpapasakop ka sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng obedience. And that is what worship means. It's not just yung, ang ganda ng kanta, wow, nakakaiyak yung kanta. Hindi po. Worship means obedience. Kaya kung sinasamba mo ang Diyos, ano man ang sinasabi ng Diyos na sinasambahan mo, dapat sumusunod ka sa Kanyang mga salita. Walang labis, walang kulang. Yes, we are not perfect, but the grace of God will empower us to do that. Kaya kailangan natin ang Diyos. Amen? Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin yung Kanyang karunungan, yung Kanyang kalakasan para tayo makasunod sa Kanya. Amen? Amen po ba, church? Amen? Hallelujah. Kaya nga nakalagay din, Abraham said to his young man, stay here with the donkey and the boy will go over there. Kami, ni Abraham ay. And we will worship. Pero maganda nito, and return to you. Babalik kami. Paano niya nasabing babalik? Di ba nga i-offer niya si Isaac? Di kung babalik siya, mag-isa na lang. Pero nakikita natin yung pananampalataya dito na merong gagawin ang Diyos. Nakikita ni Abraham na merong gagawin ang Diyos sa kalagitnaan niya. And then the last one is, worship will bring favor to your life. Kanina, testing. Para lumabas yung obedience mo, kailangan ka ites. At doon sa obedience mo, kailangan lumabas yung worship mo. Kailangan makapag-worship ka. Now your worship will bring favor to your life. Nung sumunod po si Abraham, nung kanyang itinaas na yung kutsilyo at sasaksakin na, nagpakita ang anghel. At sinabi, Abraham, itigil mo yan. Amen? Kasi God did not meant to kill Isaac. Di ba? Kaya nga the first line sabi doon, God tested Abraham. Amen? Si Abraham dito ang focus, hindi si Isaac. Si Abraham. Ano ba ang klase, yung kalidad ng pananampalataya na meron ka? Totoo ba yan? Nakakasunod ba yan? Paano ka sumasamba sa Diyos? Paano ka sumusunod sa Diyos? And sabi dito sa verse 16, and said by myself, nung napatunayan na ng Diyos na si Abraham ay mahal niya ang Diyos at nandoon yung kanyang pananampalataya, itinigil at nagbigay ng Diyos ng ram. Kasi that time ang ino-offer po is talagang yung animals. That time si Isaac lang yung bit-bit eh. Yung anak, ikaw yung Kaya sabi, nung naglalakad sila, sabi ni Isaac, Tay, meron tayong kahoy, meron tayong apoy. Nasaan yung nasaan yung alay? Parang gusto sabihin ni Abraham sa kanya, anak, ikaw. Ang hirap noon sabihin. Joke ba yun, Tay? Pero by faith, sabi ni Abraham, the Lord will provide. Amen? Alam ni Abraham na ang Diyos magbibigay ng offering. Ibig sabihin, sa testing, sa pagsunod mo sa Panginoon, may mga bagay na kailangan ka na hindi mo magagawa hanggat wala yun. Dahil yun ay manggagaling sa Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, minsan gusto mo magsimba pero wala kang pamasahe. Ang Diyos ang magpo-provide sa iyo. Pero gusto makita ng Diyos, gaano ka ba? Anong kalidad ng pananampalataya ang meron ka? Isang araw po si Pastora ay namumroblema kami.
Namomroblema kami kung gusto po namin kasi it is always our desire to have a school po. Yun po ang desire ko po, to have a school sa mga kids and theology school po, theology class. Kaya nag-uumpisa po kami paunti-unti kasi it's our dream. Because we want the next generation to build their faith so that they will able to continue yung magandang sinimula ng Panginoon sa buhay namin at i-continue sa mga susunod na henerasyon. Because I always believe, dumadating po sa punto ng tao na yung mga susunod na henerasyon nakakalimot sa Diyos. And as father, as a mother, as parent, as older generation, may responsibilidad po tayo na itaguyod ang ating mga anak sa pananampalataya sa banal na takot sa Diyos. Because we don't want to see our next generation na hindi mawala sa kanilang pananampalataya. Ngayon pa lang po, ang dami na nagpo-profess na atheist. Marami ng mga information kung saan-saan na hindi na naniniwala sa Diyos. Tinitwist na yung katotohanan. That's why we are very intentional po sa pagbibuild ng mga kids. That's why our kids, every Saturday po, nandito po sila. Sinusundo po sila ni Sister May. We are building them. Marami po silang mga tanong pag hinahatid ko sila pa uwi, kasi ako po mismo naghatid sa kanila pa uwi. Marami silang tanong. And natutuwa po ako pag nagtatanong sila. Because that's the only time that I can minister to them and to challenge their thinking. Bata pa lang sila, pero mag-isip sila, iba na po. Iba na ang bata ngayon. Dahil iba na po yung technology ngayon. Iba na yung disseminate ng information. Napakabilis po. Kaya lumalaki po sila. Kaya there was a time po na may desire po kami na, Lord, we want to have a school. We want to start at least a daycare or tutorial center. Sabi namin dito sa bahay. Sa bahay namin sa Carbona. Simula pa lang doon pala sa munisipyo, para nakita ko na si pastora na parang nawalan ng pag-asa kasi ni-reject, parang ayaw, ang daming ayaw daw ni Mayora, ganun, ayaw ng mga ganito, maraming mga policy, maraming ganun. Sabi ko, ano ba, tutuloy pa ba natin? Oo, tuloy! Pero pastora wants it na legal lahat, legit lahat. So mga ilang linggo po yun. Nakikita ko po sa kanya na nawala ng pag-asa. But I always pray, Lord, alam ko, tinetest mo ang aming pananampalataya because what we are doing is for your kingdom. Yung ginagawa po namin is for your kingdom. Because we want our next generation na mabuild sila sa pananampalataya sa pagmamahal ng Diyos. Hanggang sa ilang pong linggo, trinay namin. And even we try here in San Pedro po. Nung trinay namin dito sa San Pedro, there was a time po, nung ilang araw lang po, I think 2 days, we were able to get a permit po. Sabi ko, praise God. Minsan kapag may pangarap ka para sa Diyos, meron kang gustong gawin sa Diyos, kapatid, walang makakapigil sa iyo. Maraming mga pagsubok, maraming mga frustrations na kakaharapin mo, pero the Lord will never leave you, just like with Abraham. God is with Abraham. Hindi siya binitawan ng Diyos. Kapatid, ano man yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, maaring imposible yan, maaring nakaka-frustrate yung mga sitwasyon, maaring marami kang complaints, marami kang excuses, kasi ganito mahirap. Kung lagi mo sinasabing mahirap, kapatid, hindi ka makakasunod sa Diyos. Pero kung lagi mong ine-exalt ang Diyos, Lord, kaya mo, makapangyarihan ka, kahit ganito yung nararanasan ko, kahit may kakulangan, kahit ang gulo-gulo sa pamilya ko, Lord, I will exalt you. I will still declare your promises, your goodness. Why? You need to hear and hear the word of God. Why? Kasi ang faith mo mabibuild by hearing and hearing the word of God. Kung laging yung excuse ang sinasabi mo at lagi yun ang naririnig mo, kapatid, it will not build your faith. Ang magiging end result nun kapag lagi tayo nagsasabi ng mga excuses and complaints, disobedience po. Hindi na natin nakikita na nagdi-disobey na pala tayo. Kaya po ang Pilipino, number 1 po lalo na sa mga company po, number 1 na nagko-complain or nag-i-excuse.
Nakita ko po yan sa opisina namin kung bakit laging late. Hindi na ubusan ng excuse sa Pilipino. May traffic, may gulo. Lahat ata ng pwede excuse. 365 na excuse. Kayang gawin ng Pilipino. Pero hindi dapat nating sanayin ng ganun. Hindi natin kultura bilang mga mananampalataya. We always trust the Word of God. Amen? Because kapag nakasunod ka kapatid, tignan nyo maigi ito kay Abraham. Nung nakita ng anghel, nakita ng Diyos na sumunod si Abraham, pinigilan siya. At hindi lang yun, mga kapatid. Meron palang pabor. Hindi sinabi ng Diyos nung una, pero dahil nung sumunod siya, nag-declare ng pagpapala ang Diyos kay Abraham. Meron ng pagpapala siya noon. Nung siguro mga 30 years ago, nung 75 years old siya. Pero nung dahil dito nakasunod siya, nung kanyang ibibigay yung kanyang anak, pinigilan siya at nakita, na-confirm yung pananampalataya niya. Ito yung sabi in Diyos. By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this thing, dahil sumunod ka sa pinagagawa ko, yun ang sabi ng Diyos, and have not withheld your son, at hindi ka nagrebelde, hindi ka nag-complain, hindi ka nag-excuse, binigay mo your only son, your best. Indeed, sabi ng Diyos, I will greatly bless you. I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens and as the sand which is on the seashore, and your seed shall possess the gate of their enemies. And in your seed all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Hindi lang si Abraham ang pinagpapala, maging kanyang yung lahi, yung susunod na henerasyon. Pinagpala ng Diyos. Sabi niya, I will greatly multiply. Kaya kapatid, yung pagsunod mo sa Diyos, nakasalalay dyan ang pagpapala ng mga anak mo, nakasalalay dyan ang pagpapala sa mga apo mo, nakasalalay dyan ang pagpapala ng lahi mo, ng mga susunod na henerasyon na hindi mo pa nakikita. Mararanasan nila ang pagpapala ng Diyos. Bakit? Dahil you have obeyed the voice of God. Ganyan po ang impact ng ating obedience. Hindi lamang yung sa sitwasyon mo na meron ka ngayon na may pangangailangan ka, but your obedience will impact the generations to come. Maaring hindi mo na makita yung ibang henerasyon, pero mararanasan nila ang pagpapala dahil merong mananampalataya na kagaya mo na sumunod sa Diyos. Amen? Gusto mo ba ang lahi mo pinagpala ng Diyos? Sumunod ka kapatid, nakasalalay sa'yo. Amen? Yung pagsunod at yung mararanasang pabor ng Diyos. Yan po ang prinsipyo ng Diyos. Kapag sumusunod tayo sa salita ng Diyos, hindi lang dahil gusto lang ng Diyos na may ginagawa ka para maging busy, no. Pag sumusunod ka sa Diyos, you are in contract, nakakontrata ka sa Diyos. At yung kontrata na yun, He will fulfill that. Hindi niya lang i-fulfill sa oras mo. Hindi niya lang gagawin yung pagpapala na yon hanggang sa nabubuhay ka, kundi hanggang sa mga anak ng mga anak ng mga anak ng mga anak mo. At hindi lang yun. And all the nations of the earth shall be blessed. Hindi lang ang pamilya mo, kapatid, ang pagpapalain ng Diyos, kundi yung mga taong nasa paligid mo. Kaya ako po, lagi po akong tumitingin sa kahapon po ng aking pamilya. Tumitingin kami sa dati naming buhay. Hindi po kami nagsimula ng mayaman, ng may kaya. Hindi po.
Ang dami nga po nila, yung tatay ko, ang dami nila magkakapatid, nagkalat sila sa buong, sa buong Pilipinas dahil sa hirap ng buhay noon po. Hindi sila kayang alagaan ng aking mga lolo at lola po. Ganun po ang buhay noong araw po. May tatanong niyo po yan sa kanila o sa mga nauna po sa atin kung gaano kahirap ang buhay. Na kailangan nila makahanap ng trabaho. Kahit anong trabaho, papasukin nila para lang kumita at makakain sa isang araw. Ganun po ang buhay nila. Pero ang lagi kong pinapasalamat sa Diyos, kahit ganun ang buhay nila, nakilala nila ang Diyos. At nung nakilala nila ang Diyos, hindi na nila binitawan ang Diyos dahil ang Diyos ang kanilang kayamanan. Ang salita ng Diyos ang kanilang kayamanan. Bakit? Dahil pinatunayan sa araw-araw nila na buhay na hindi sila pinabayaan ng Diyos. Kaya ngayon, ipinasa nila sa kanilang mga anak at sa kanilang mga apo. Kaya natutuwa po ako, malayo na po ang buhay nila noon sa ngayon. Tanging Diyos lang ang nagpapaangat at nagpapala ng buhay ng tao. Kaya kung gusto mo kapatid, ang pamilya mo, ang mga anak mo, ang mga apo mo, maayos ang buhay. Sa'yo pa lang dapat kapatid, sumusunod ka na sa Diyos. Amen? And as I end this, the quality of your faith is determined in your obedience to God. Yung kalidad ng pananampalataya mo kapatid, kailangan ma-test natin yan. Lahat tayo nananampalataya. Tama po ba? Lahat tayo naniniwalang may Diyos. Pero kailangan mapatunayan yan. Kailangan makita yan sa pamamagitan ng pagsunod natin. Hindi tayo sumusunod sa Diyos dahil, ay, may blessing, may pagpapala. Hindi po. Minsan kasi ganun ng tao eh. Parang dahil, sali tayo dahil may premyo. Lagi nakatingin sa ganun. Paano kung walang premyo? Nung una nga, hindi naman alam ni Abraham na pagpapalain siya. Pagkatapos sumunod, wala, sinabi lang, sumunod ka. Pero wala sinabi dahil may pagpapala pag sumunod ka. Hindi po. Sumunod si Abraham because he is telling to himself, to God, that I cannot live without you. Nung wala siyang anak, pinangakuan siya ng anak, ngayon kukunin sa kanya ang kanyang anak. Lord, ikaw ang nagbigay ng pagpapala, ikaw rin ang kayang kumuha nito at naniniwala ako na mas higit na ikaw ang kailangan ko kesa doon sa pagpapala na ibinibigay mo sa akin. Yun ang attitude ni Abraham. Mas nakita niya ang importance ng Diyos kesa sa mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos. Minsan nababaliktad natin, yung pagpapala ang inuuna natin kesa sa Diyos. Unahin mo Panginoon. Unahin mo ang Panginoon, kapatid. Amen? At hindi ka kailanman magkakamali. Amen? Sa lahat ng desisyon mo, lagi mong tanungin, Lord, am I obeying your will? Am I submitting my will to your will? Amen?